Magandang araw, ito po si Elaine in Love, galing Pilipinas. Biag ni Lamang, isa sa mga tanyag na epiko sa Pilipinas. Spoken in Filipino language, transcribed in Honmin-Jungum Hangul, translated to Korean language. Sa maliit na nayon sa Timog Luzon, na tawag ay Nalbuan, nakatira si Namungan at ang kanyang asawa na si Don Juan Panganiban. Si Namungan ay nagsilang ng makisig at matapang na supling na si Lamang. Sa murang edad ay nagtatanong na si Lamang sa kinatutunguhan ng kanyang ama. Subalit, nalaman niyang ito ay umalis habang nakikipaglaban sa mga igorot. Bit-bit ay anting-anting, dali-daling hinanap at sinundan ni Lamang ang kanyang ama. Napanaginipan niyang ang kanyang amang si Don Juan Panganiban ay pinaslang ng mga igorot. Kalaunay, dadiskubre ni Lamang na ang igorot ay nasa sagang, isang uri ng piging sa matagumpay na pagpupugot ulo. Nakahandusay ang ulo ng kanyang ama sa piyesta. Walang patawad na inubos ni Lamang ang mga igorot na pumaslang sa ama. Sa pagbabalik ni Lamang, 79 na dalaga ang naghugas ng kanyang buhok sa ilog. Maraming dayami ang kailangang sunugin upang ihugas sa kanyang buhok, kung kaya't nag-itim ang ilog. Sa tindi ng laso ng kanyang pagliligo ay namatay ang lahat ng mga buhay na nilalang sa ilog. Binitbit niya ang buhaya sa balikat, sa kabila ng palakpak ng mga tao. May naibigan si Lamang na dalagang si Ines Canuyan, subalit anak siya ng pinakamayaman sa Kalanutian. Tutol man ang ina, ay tuloy pa rin ang panliligaw niya sa dalaga. Suot ang gintong damit, pumunta siya kasama ang tandang at ang asong kaibigan. Hinarang siya ng higanting si Sumarang sa daan, subalit sa lakas ni Lamang ay tumilapon lamang ito. 9 na burol ang layo. Pagdating sa Kalanutian, ay nagpasikat si Lamang ng talento sa pagmamahika. Pinasilong naman siya ni Ines sa bahay nila at nagkapalooban sa danyos na ibibigay upang makuha ang dalaga. Ibinenta ni Lamang ang 2 gintong barko para sa danyos at tagumpay na naikasal kay Ines sa Katolikong simbahan. Matapos ang selebrasyon, pumayag si Lamang na mangisda ng rarang. Ngunit, kinain siya ng higanting isdang berkakang. Namatay si Lamang, subalit sa tulong ng tandang ay nabuhay muli ito sa salamangkang taglay. Binigyan niya ng pabuya ang mangingisda at namuhay ng matiwasay kasama ang asawa at mga alaga.